Isa po mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa, higit sa ating Diyos. Salamat po sa ating Panginoon na may tinanggap tayong muling biyaya, na tayo may lakas dahil sa ating nakamtan na masarap na tulog. At patuloy tayong magalak dahil ang Diyos ay mabuti sa ating pong buhay. Sa oras na ito, paumpisahan natin ang ating umaga sa gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa devotion ito, ang samahan at pangunahan lamang po tayo ng ating Panginoon. Bagong lahat, tayo po'y mawit ng isang awitin, Diyos ng pag-asa. Hallelujah. Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos. O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaloob, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Diyos na dakila, walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluhuran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kalooban, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, sa aming buhay bibigyan kalooban, pararangalan ang iyong dakilang pangalan.
Panginoon Diyos na mabuti, tapat at kapangyarihan, O God. Salamat po sa biyaya niyo, panibagong umaga, kaloob ng kalakasan ang aming taglay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay patuloy, Panginoon, mag-aaral ng iyong salita. Ako na iyong lingkod, samahan at pangunahan niyo lamang po, at tanging masambit ng iyong lingkod ay tanging kalooban niyo lamang po na patuloy, Panginoon, magbibigay ng nais mo sa bawat isa, O God. Samahan niyo lamang po kami, Panginoon, at tanging kayo lamang po higit na mataas ng aking mga labi, O God. Mapapurihan ng iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa oras na ito, ako po ang iyong mga kasama, si Pastor Ephraim ng Door of Faith Balagtas. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Jeremias chapter 9 verse 24. Sabi po dito, aklat ng Jeremias chapter 9 verse 24. Sabi po dito, kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lamang niyang ipagmalaki at nakilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoon na mapagmahal, na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. No, napakaganda po ng salita ng Diyos at alam naman po natin na ang Diyos talaga ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. Yung katuwiran ay nasa Kanya at ang patuloy na higit siyang nagmamahal o mapagmahal sa lahat ng bagay. Dahil God is love. Pero hindi po yun ang ano natin na ang sitwasyon po nito, alam naman po natin na sa pamagitan ng nais ng Panginoon, gusto niyang ipaunawa sa lugarin o sa bansang Jerusalem na kailangan siyang kilalanin dahil siya yung Diyos na mabuti sa kanilang pong buhay, sa mga mamayang Israelita na patuloy na gumagawa, nagtataguyod at nag-iingat, nagliligtas sa kanila. Pero dahil nga po sa katigasan ng ulo, hindi nila ina-acknowledge yung mga bagay na yon. At alam naman po natin, mababasa po natin iyon, na puro hindi mabuti ang ginagawa ng mamamayan ng Diyos. Na sinasabi po dito, sa verse 3, sinabi ng Panginoon, lagi silang handang magsinungaling na parang pana na handang itudla, kasinungalingan ang namamayani sa lupain ito at hindi ang katotohanan. Malala ang paggawa nila ng kasalanan at hindi nila ako kilala. So, sa mga bagay na yon, kumbaga, hindi nalulugod ang Panginoon. Kaya, ang sabi po sa ating pag-aaralan ay kung gusto ng sino man magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki, nakilala niya ako at nauunawaan niya ako ang Panginoon, mapagmahal, gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. So, anin po natin ito ng pagkilala at pagpapakumbaba ay dapat sa Panginoon. Unang bagay na pagkilala sa Diyos at sa kanyang kabutihan ay higit na kinalulugdan ng Diyos at nais ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil alam naman natin, kung wala ang Diyos, wala yung kabutihan, saan kaya tayo pupulutin? Diba? Sabi nga ng mga naunang lingkod sa atin, o ng Pastor Paul sa kanyang mga dating sa kangkungan tayo pupulutin. Katulad ng mga mamayang Israelita o ang bansang Jerusalem, talagang wala silang bagay na may pagmamalaki sa Panginoon. Pero dahil ang Diyos ang laging higit na mabuti at mapagmahal sa kanila, ipinapaunawa na hindi nila ito ikakabuti. Hindi nila hindi sila dadalhin sa mabuting bagay. At kung paano nais ng Panginoon nakikilalanin siya ng bansang Jerusalem, ganun din ang bawat isa sa atin. Alam naman natin na sa buhay ng tao, mananampalataya man o hindi, minsan ay sa ating mga tinatanggap or mga bagay na mabuting bagay na ating ay minsan nagkakaroon tayo ng hindi natin maiwasan yung self-righteous, yung parang nakiklaim natin yung ating mabuting bagay na dahil sa atin. Pero sa pamagitan ng higit
na pangunawa natin sa salita ng Diyos o sa nais ng Diyos ay unang bagay ay gusto ng Panginoon nakikilalanin natin siya at ang kanyang mga kabutihan. Dahil yun po ang nararapat at yun naman talaga ang tunay na nangyayari sa buhay natin dito. Alam naman natin na kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, katulad ng pagtulong ng Panginoon sa Jerusalem, ano ang nangyari sa kanila? Kaya nga sabi dito ni Jeremias sa chapter 10 verse 23, Panginoon, alam ko po ang buhay ng tao ay hindi sa Kanya. Hindi siya ang may hawak ng kinabukasan niya. Ituwid niyo po kami. Doon sa 24a, di po ba? Katulad ni Jeremias, na kailangan natin magpatuwid sa Panginoon. Kung hindi ito yung mga bagay na nagiging kaisipan natin. Di po ba? At pangalawa, sabi po dito, pangunawa na hindi dapat tayo magmalaki. Dahil ang mga bagay, kaya nagagawa lang natin ito dahil sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. Katulad nga nito, may bago tayong kalakasan na ibinigay ng Panginoon na dapat nating ipagpasalamat. At yung bagay na pagkilala at pangunawa na ang lahat ng bagay ay sa tulong ng Panginoon na gagawa natin ay napakabuti at mainam na kalalagayan o damdamin o kaisipan lalo na ng mga anak ng Diyos. Dahil kapag hindi po ito ang nagiging standard ng ating kaisipan, ano po ang nangyayari sa mga anak ng Diyos? Una, nagiging self-righteous nga. Nakakalimutan nila ang mga tuntunin at nais ng Panginoon. Sabi nga doon, nakakagawa sila ng hindi mabuti, nakakapagsinungaling sila at nalilid sila sa mga kasalanan o sa mga hindi mabuting gawain at yung mga bagay na pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. At ganun din po sa ating pong buhay. Marahil, bawat isa sa atin ay alam na yung mga bagay na mabuti. At madalas, hindi naman tayo nalilingid at hindi tayo exempted sa mga ganito. Maraming bagay na mabuti nangyayari sa atin at yung mga pagtatagumpay natin. At minsan ay naano po natin na dahil naiisip natin na dahil tayo may karunungan, may kagalingan o skilled, po ba? Pero ang lahat ng bagay na yun ay sa Panginoon lamang po nagmumula. At dapat sa pangatlo, pagpapahalaga sa mga ginagawa o binibigay ng Panginoon sa ating pong buhay. Dahil alam naman po natin, pag hindi natin to naiisip, kumbaga, nadidisobey o nadidisregards nga natin yung pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa ating pong buhay. Katulad ng mga taga-Jerusalem o mamayang Israelita na kapag hindi natin napapahalagahan, kumbaga, titiwala lang tayo sa ating sariling kakayanan o sa mga resources natin, katulad ng bansang Jerusalem ay nagagawa na nila yung mga bagay na nais nila, which is hindi nga kanais-nais sa harap ng Diyos. Kaya sa punto ng ating pong buhay na sinasabi nga po dito at sinasabi din sa salita ng Diyos, kung gusto ng sino man magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako. At ang dapat ay ang mga bagay na iniisip natin ay hindi natin isipin na sa ating kakayanan, karunungan, nagagawa natin ang lahat ng bagay. Kundi sa biyaya lamang po ng Panginoon. Dahil yun po ang higit na magbibigay ng higit na kaluguran. Kasiyahan para sa Panginoon. Na lagi po tayo nagpapasiyasat, nagpapakumbaba, di po ba? At alam naman natin na biblical, kapag hindi po iyon ang nagiging nilalaman ng ating kaisipan, ng ating puso. Alam naman natin sa lumang tipan, una pa lang sa era ng Torre ni Babel, alam naman po natin dahil sila ay may karunungan about sa salita. Di po ba, sa biyaya din ng Panginoon, hindi nakalimutan nilang kilalanin. At ang gusto nilang kilalanin ay yung
mga sarili nilang kakayanan na meron silang isang salita. Kaya po, ang nangyari, hindi po nalugod ng Panginoon. Pinangalat po sila. Isang bagay din po na ang bansang Babylonia. Hindi porket ginamit sila upang i-captivate ang mamayan ng Israel. Di po ba? Ang mga Israelita o bihagin at parusahan ay sila yung napakagaling at makapangyarihan. Pero ganoon panindaman, kung babasahin natin ang history, sila din naman po ay pinalo ng Panginoon at ginamit ang mga bansang tagahilaga para sila ay talagang ibaba din. At ganoon din po sa Lumang Tipan, alam naman po natin sa Gawa chapter 12, may isang hari doon na hindi kinikilala yung kabutihan at yung pagiging Panginoong Diyos ng ating Diyos. At anong nangyayari sa kanya? Na claim niya yung self-glory. Di po ba? On the spot na siya ay nag-speak out. Di po ba? Binalo siya ng Panginoon. Binigyan siya ng isang kalalagayan na nawala siya sa harapan, sa mata ng mga tao. At inuod siya. Sa mga bagay na yon, isang pagpapaalala po sa ating mga kapatid na yung mga bagay na nangyayari sa atin, katulad na nga po sa mga kapanahon ngayon, dahil hindi sila nagiging aware sa ginagawa sa kanila ng Panginoon, kung bakit nila na-achieve ang mga bagay-bagay. Nagkakaroon sila ng kaisipan na magkaroon ng pride at pagmamalaki na sila'y malakas, makapangyarihan at hindi kayang gapiin ng sinuman. At naglilid to ito sa devastation. Alam naman na po natin yung sigalot sa ibang bansa, di po ba? Na kung paano nila na hindi ako papatalo at hindi ako magpapakumbaba. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng gera. Which is, alam naman natin na sinasabi na yun ng Panginoon na darating yung mga ganung pagkakataon. Pero kung tayo po ay may pagkilala at pagpapakumbaba, loloobin pa ba ng Panginoon na magkaroon ng may masasaktan, may mga inosenteng madadamay? Pero dahil nga po, ang lahat ng bagay nito ay kapamaraanan ng Diyos upang sa mga bagay na nangyayari, maisip ng sino man na ang Diyos ay may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Kung paano niya iniaadya na tayo ay merong higit na natatanggap na biyaya mula sa Kanya ay isang bagay. Kaya nga po sa labi po, minsan pa sa nasa Lucas chapter 14, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas ng Panginoon. Sa ating pagpapakumbaba, na biblical din dahil ang Panginoong Hesus ay nagpakumbaba upang masunod ang kalooban ng Diyos at higit na maibigay niya yung karapat-dapat na plano o pag-ibig para sa atin. Ganon din naman din po yung nagiging aim natin. Na kung paano natin nilalakaran yung paglilingkod, ibinababa natin yung ating sarili bilang mga anak ng Diyos, ay mas lalo pang mag-lead sa atin into humbleness. Na yung mga bagay na napagtutagumpayan natin ay patuloy nating ikagalak sa presensya ng Panginoon, na tayo patuloy na magpasalamat, na sabi nga po dito, dahil iyon ang kinalulugdan. Sabi, na maisip natin palagi, di ba sabi nga po sa Roma 10, siya yung patuloy na gumagawa ng kapamaraan at mabuting bagay sa ating buhay na nagmamahal sa Kanya. Na ang Panginoon po ay matuwid dito sa mundo, mapagmahal at gumagawa ng tama. Dahil bilang anak ng Diyos, hindi niya ihiwalay sa atin yun. Dahil kung paano niya nga binigay ang kanyang sarili. Hindi po ba? Ano pa yung mga bagay na hindi niya. Ngunit, ang ano po doon ay aral po, hindi natin maklaim yung glory na karapat-dapat ay para sa Panginoon. Ang lang po dito ay always humble ourselves and be aware sa lahat ng bagay na nagigain natin dito sa ating buhay paglilingkod. Dahil minsan, madalas may mga bagay na kahit matatagal na or mga alam na ang salita ng Diyos, minsan
nagkakaroon sila ng may mga bagay na natatanggap natin or nagkakaroon tayo ng self-glory na ganito, ganyan. Di po ba? Yung mga salitang alam na natin, yung mga bagay-bagay at matagal na tayo sa pananampalataya na ano na, ilang beses nating na basa ang salita ng Diyos back to back, pero ang buhay natin bilang naglilingkod o nagmamahal sa Panginoon ay araw-araw meron nais ituro ang Panginoon. Kaya kung hindi natin maiisip yung araw-araw na may pagtuturo ang Panginoon, kumbaga nagkakaroon tayo ng self-righteous. Amen po ba doon? Nang hindi natin na ina-acknowledge yung mga bagay na yun. Kaya yung mamaya ay patuloy lang nilang ginagawa at nakikilala at alam naman natin nakikita lang nila ang Panginoon pag may pangangailangan sila. Or nandun na sila sa time na nabibigatan na sila. At nawa sa atin ay nawa hindi naman tayo dumating din. Dahil pinaunawa na sa atin sa pamagitan ng buhay ng Panginoon Jesus. Dulan na ang kanyang biyaya, ang kanyang tulong sa atin, at lalo na yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sa atin. Upang hindi na patuloy tayong magkaroon ng big head o pagmamalaki, yung katigasan ng ulo, kundi mas lalo pa tayong higit na magkaroon ng bukas na isip at kamalayan na lagi tayong kailangan natin palagi ang Panginoon. Kailangan natin lakaran na palaging may pangunguna at pagtuturo ng Panginoon. Dahil yun ang higit na nais ng Panginoon sa ating buhay. Na palagi tayong pangunahan ng Panginoon, anuman sitwasyon, kahit nabasa na natin ang back-to-back ang Biblia or salita ng Diyos, palagi pa rin natin kailangan ang pangunguna at pagpapakumbaba na ang Diyos lang ang kailangan natin. Sa lahat ng bagay na ginagampanan natin, ginagawa natin paglilingkod sa Kanya, at sa buhay natin ito, ang Diyos lang ang kailangan natin. Di po ba? Kaya, ang mga bagay na yon, dahil kung paano pinapanalangin ni Jeremias ang mamayan ng Diyos, na sabi po dito sa 24, ituwid niyo po kami, na yun ay isang pagtutuwid. Na ang lahat ng kaisipan natin, ang lahat ng karunungan natin, ang lahat ng lakas natin ay hindi galing sa sarili natin. Hindi naman tayo discharge na cellphone na patuloy na iaano lang po. Mare-revive, magkakaroon ng full battery at gagana ulit. Kundi yung kalakasan natin ay nagmula sa Diyos. Kaya sabi po dito, ipagmalaki lang po natin ang kabutihan natin. Ang kabutihan ng Diyos. Yung kanyang pagmamahal na laging laan para sa atin. Yung kanyang, sabi nga po dito, yung kanyang palaging ginagawa at nais gawin sa atin. Dahil alam naman natin bilang anak ng Diyos, yung gagawin ng Diyos ay higit na mabuti. Na kung paano sinasabi sa salita ng Diyos, ang plano natin bilang tao ay para sa atin lang, pero ang plano ng Diyos ay masigit. Kung paano nakapaloob doon na masigit yung nais gawin ng Panginoon. Kung paano higit na mabuti ang nais ibigay sa mamayang Israel ng Panginoon. Ganun din lalo pa sa atin, na mas lalo pa niyang hinigitan yung kanyang biyaya sa kapanahunan at ira natin. Kaya sa mga oras na ito, napakasimple lamang po ng nais ituro ng Panginoon, na kung meron man tayong mga bagay na na-achieve, mga bagay na nagagawa, nagagampanan, ay to be more ilaw, lalo na sa ating mga tupa. Dahil alam naman natin yun, mas lalo pa natin isipin yung paano mag-glorify ang Panginoon. At isang bagay lang doon, palagi natin kilalanin. Palagi natin ibalik sa pangalan ng Panginoong Hesus, at lagi tayong magpakumbaba, humbly, na yung mga bagay sa kapanahonan na yun ay dapat taglayin ng mga
nagmamahal at tunay na anak ng Diyos. Amen po. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa na alam naman po natin, alam naman natin to. At nauunawaan natin to, pero pinapaalala ng Panginoon na wag maiwasan natin yung self-righteous Christian. Amen po. At hindi tayo exempted sa mga ganon na baka tinataglay natin o nakiklaim natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. At isang bagay lang po na mainam na patuloy itong inire-remind sa atin. Dahil hindi naman nagdalawang isip ang Panginoong Hesus na ibabalik niya. Kahit nasa Kanya yung higit na kaluwalhatian. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, hindi kalugihan ang palaging magpakumbaba, kilalanin ng mga babuti. Dahil bilang tao, kahit tayo yung mga anak ng Diyos, di po ba napakasarap na hindi naman sa pagbibigay ng higit na magandang ngiti sa atin, pero higit pa rin na yung na-appreciate ng ibang tao, lalo na yung mga nakapaligid sa atin, yung mabuting bagay, mas lalo na sa Panginoon. Di po ba? Mas lalo malulugod ang Panginoon na palagi natin na-appreciate, palagi natin siyang kinikilala, at palagi tayong nagpapakumbaba at hinihingi ang pangunguna ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw, sa ating mga gampanin, sa ating mga bagay na kinakaharap. Masaya man ito, mahirap man ito, di ba, malungkot man ito, o kabigatan man ito, kabigatan man ng ating sitwasyon. Hindi naman nagkukulang at nagkakamali ang Diyos. Na yung pinangako niya na kailanman hindi niya tayo pababayaan, iiwan. Ilaan ang kanyang mabuting gagawin para sa atin. At yun lang po ang simpleng nais ng Panginoon, na hindi naman po talaga tayo makakapagtagumpay base sa ating kakayanan sa lahat ng bagay dito sa mundo kung wala ang Panginoon. Diba? Kaya salamat sa biyaya ng Diyos na tayo po ay patuloy niyang binibigyan ng higit na karunungan, ilaw sa bawat dapat nating lakaran. Katulad nga po nito, ipinapanalangin ng lingkod ng Diyos. At di ko po alam kung bakit dito, pero sa mabuting bagay, hindi naman nagkakamali sa gusto niyang iparating. Lalo na kung ang salita ng Diyos ang kung ating pagbubulay-bulayan. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Isang mabuting bagay na palagi namin kayong kilalanin, palagi naming unawain na higit naisin namin ang pangunguna mo at hindi kami dapat magmalaki. At patuloy naming pahalagahan ang mga bagay na nais mong gawin, ginagawa at gagawin pa sa aming pong buhay, upang lagi naming maiset ang aming pong mga sarili, ang aming buhay na ipinaglilingkod at ipinagkakatiwala sa inyo, na kayo po ang kalubusan. Kayo po ang karapat-dapat bigyan ng papuri, bigyan ng paggalang, bigyan ng rapat na pagdakila sa lahat ng bagay nito. Na sa umagang ito, alam po namin na nakalaan na at ibinaba mo na po, Panginoon, yung mga bagay na mabuti sa bawat mga anak mo na patuloy na nagagalak sa iyong mga salita. Kaya salamat po sa umagang ito. Patuloy din naman po kami samahan, katulad na kayo ang aming Diyos ng pag-asa. Kayo ang Diyos na hindi nagkukulang. Kayo ang Diyos na palaging mabuti, O God. At sa oras na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga lingkod mo na ginagamit sa bawat isa sa amin upang lalo pa kaming ilid sa karapat-dapat na paglilingkod. Pagpalain niyo po at palaging higit na palakasin at anumang pangailangan ng aming mga tagapanguna, ang aming pamilya ng aming superintendent, ang pamilya Masaredo, ang bawat leader at kapastoran namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng lubos. At higit pa po kami higit na palakasin sa karapat-dapat namin, Panginoon,
na paglilingkod, upang kami mas tumibay pa, upang lalo pa po kami, Panginoon, maging karapat-dapat, Panginoon, at maging buhay na laan, Panginoon, sa inyong presensya, sa inyong pangalan. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po at lagi, Panginoon, ibaba ang iyong tulong at pangunguna sa bawat isang anak mo na minamahal mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating buong maghapon at sa mga darating pa. To God be the glory po. Amen. Amen.